Kung nabubuhay ka noong panahon ng Kastila at nakikita mong inaapi ang mga Pilipino, ano ang gagawin mo? Susulat ka ba upang ipaglaban ang karapatan ng bayan? O sasama ka sa rebolusyon upang ipaglaban ang kalayaan? Ito mismo ang naging dalawang landas na tinahak ng ating mga bayani. Ang ilan ay gumamit ng panulat, ang iba naman ay gumamit ng tabak. At dito isinilang ang dalawang mahalagang yugto ng ating kasaysayan, ang panahon ng propaganda at ang panahon ng himagsikan. Noong taong 1872 hanggang 1896, unti-unting namulat ang mga Pilipino sa katotohanang hindi pantay ang pagtrato sa kanila kumpara sa mga Kastila. Habang tumatagal, lalong lumalakas ang damdaming makabayan. Unti-unting nabuo ang isang tanong sa isipan ng mga Pilipino. Hanggang kailan tayo magpapasakop? Dito nagsimula ang pagsilang ng nasyonalismo. Bago sumiklab ang himagsikan, sinubukan munang makamit ng mga Pilipino ang pagbabago sa mapayapang paraan. Ito ang tinatawag na kilusang propaganda. Hindi sila gumamit ng armas, hindi sila nakipagdigma. Ang ginamit nila ay panulat. Hindi pa nila hinihingi noon ang ganap na kalayaan. Ang gusto muna nila ay reforma. Ang hinihingi ng mga propagandista ay ang pantay na pagtingin sa Pilipino at Kastila, pagkakaroon ng kinatawan sa Kortes ng Espanya, kalayaan sa pamamahayag at pananalita, pagiging lalawigan ng Espanya ng Pilipinas, at pagiging Pilipino ng mga kura paroko. Sa madaling salita, ang sigaw nila noon ay, bigyan ninyo kami ng pantay na karapatan. Narito naman ang mga propagandista at kanilang mga akda. Una, si Dr. Jose Rizal. Kung may pinakakilalang propagandista, walang iba kundi si Dr. Jose Rizal. Hindi siya nakipagdigma, ngunit ang kanyang mga isinulat ay naging mas makapangyarihan pa kaysa sa mga armas. Ang ilan sa kanyang naging sagisag panulat ay ang Laong Laan at Dimasalang. Narito naman ang ilan sa mga naging akda ni Rizal. Una, ang Noli Me Tangere. Ang ibig sabihin nito ay huwag mo akong salingin. Inilantad nito ang pang-aabuso ng mga prayle at katiwalian ng pamahalaan. Pangalawa, ang El Filibusterismo. Karugtong ito ng Noli. Mas matindi, mas mapait, at mas revolusyonaryo. Ipinakita rito ang mga problemang hindi pa rin nalulutas sa lipunan. Pangatlo, ang Mi Ultimo Adios. Ito ang huling tulang isinulat ni Rizal bago siya barilin sa Bagong Bayan. Isipin ninyo, sa mga huling oras ng kanyang buhay, ang iniisip niya ay hindi ang sarili, kundi ang kanyang bayan. Isinulat niya rin ang Sobre la Indolencia de los Filipinos, isang sanaysay na sumusuri kung totoong tama ang mga Pilipino. At siya rin ang may akda ng Ala Juventud Filipino, isang tulang handog sa mga Pilipinong mag-aaral. Kung ikaw si Rizal, susulat ka rin ba ng mga akdang maaaring ikagalit ng mga makapangyarihan? Bakit o bakit hindi? Ang sumunod na propagandista ay walang iba kundi si Marcelo H. del Pilar. Kung si Rizal ang nobelista ng kilusang propaganda, si Marcelo H. del Pilar naman ang isa sa pinakamatapang na mamamahayag. Ang kanyang mga naging sagisag panulat ay Plaridel, Piping Dilat, Siling Labuyo at iba pa. Narito ang ilan sa mga naging akda ni del Pilar. Una, ang Diaryong Tagalog, isang pahayagang nagmulat sa mga Pilipino. Sumunod, ang Kaiingat Kayo, isang satirikong akda laban sa pang-aabuso. Nariyan din ang Dasalan at Tuksohan, isang parodiya ng mga dasal upang ilantad ang maling gawain ng ilang prayle. Isinulat niya rin ang Dupluhan, Dalit ang Mga Bugtong, isang kalipunan ng maiiksing tula at laman ay tungkol sa pang-aapi ng mga prayle sa bansa. Isang propagandista rin si Graciano Lopez Haina na may sagisag panulat na Bolivar at Diego Laura. Ang ilan sa kanyang mga isinulat ay una, ang Fray Botod, kathang satiriko na tinuligsa ang mga prayle na masiba, ambisyoso at di moral ang pagkatao. Isinulat niya rin ang Sa Mga Pilipino,
Isang talumpating may layunin na mapabuti ang kalagayan ng mga Pilipino. Pangatlo, mga kahirapan sa Pilipinas. Tinutukoy ang maling pamamalakad ng pamahalaan at maling sistema ng edukasyon. At ang El Bandolerismo. Ipinagtanggol niya na walang tulisan sa Pilipinas. Mula reforma patungo sa revolusyon. Sa kabila ng pagsusulat ng mga propagandista, hindi pinakinggan ng pamahalaang Espanyola ang karamihan sa kanilang kahilingan. At nang bitayin sina Padre Gomez, Padre Burgos at Padre Zamora, lalong nag-alab ang damdaming makabayan ng mga Pilipino. Hindi pinagkaloob sa mga Pilipino ang hinihinging pagbabago ng mga propagandista. Naging bingi ang pamahalaan, nagpatuloy ang pang-aapi at pagsasamantala kaya nagkaroon ng tahasang paghihimagsik sa pangunguna ni Andres Bonifacio. Dito sumibol ang panahon ng himagsikan. Kung ang propaganda ay panulat, ang himagsikan naman ay pakikibaka. Dito isinilang ang katipunan. Ang KKK, kataas-taasang kagalang-galangang katipunan ng mga anak ng bayan. Layunin nitong palayain ang Pilipinas, wakasan ang pananakop ng Espanya, magtatag ng malayang republika at magkaisa ang mga Pilipino. Kilalanin natin ang mga nangunang mga katipunero. Andres Bonifacio, ama ng katipunan, ama ng demokrasyang Pilipino. Sagisag panulat, Agapito Bagong Bayan, May Pag-asa at Magdiwang. Isinulat niya ang katapusang hibik ng Pilipinas, isang tulang naglalarawan sa paghihirap ng mga Pilipino. Siya rin ang may akda ng pag-ibig sa tinubuang lupa, isang tula na layuning himukin ang mga Pilipinong maging makabayan. Nariyan din si Emilio Jacinto. Siya ang tinaguriang utak ng katipunan. Sagisag panulat, Dimas Ilaw at Pingkian. Isinulat niya ang Kartilya ng Katipunan, isang akdang naglatag ng mga batas at prinsipyo ng katipunan. Ito ang nagsilbing gabay sa kanilang pagkilos. Sumunod ay ang Liwanag at Dilim. Inilarawan ang kalagayan ng mga Pilipino sa kamay ng mga mananakop. Nagpapakita ng pagkakaiba ng kabutihan at kasamaan sa lipunan. Nariyan din si Apolinario Mabini, kilala bilang isang dakilang lumpo dahil siya ay may sakit na polio. Bagamat may kapansanan, hindi ito naging hadlang upang maging mahalagang lider ng himagsikan. Sagisag panulat, Bini. Siya ang sumulat ng El Verdado Decalogo o ang tunay na 10 utos. Binigyang diin ang mga katangiang dapat taglayin ng mga Pilipino upang makamit ang tunay na kalayaan at kasarinlan. Siya rin ang may akda ng Sa Bayang Pilipino, tungkol ito sa Bayang Pilipinas. O tandaan, sa propaganda, panulat ang sandata, reforma ang layunin. Nariyan si Rizal, Del Pilar at si Graciano Lopez Haina. Samantalang sa himagsikan, revolusyon ang paraan, kalayaan ang layunin. Nariyan si Bonifacio, Jacinto at si Mabini. Kung ikaw ay nabuhay noong panahong iyon, saan ka sasama? Sa kilusang propaganda o sa kilusang himagsikan? Ipaliwanag ang iyong sagot. Hindi natin natamo ang kalayaan sa isang iglap. May mga bayaning gumamit ng panulat. May mga bayaning gumamit ng pakikibaka. Ngunit iisa ang kanilang layunin, ang kalayaan ng Pilipinas. At ang panulat ay maaaring magsimula ng pagbabago. Ngunit ang pagmamahal sa bayan ang tunay na nagbibigay lakas upang ipaglaban ito.